Hello, hello, Scorpio Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH and welcome po sa inyong weekly reading for August 24 hanggang 30, bagong linggo at napakamaulan po sa amin ngayon. So, kamusta po kayo? Kamusta ang weather sa inyo? Hopefully po ay safe kayo. So, sit down and enjoy our reading today. Okay? But first, ihanda mo na Scorpio ha. Kung meron kang one big question, hawakan mo yan. Tapos sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Stay tuned po kayo sa bagay na yan. Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. You have, nice. Siya nga pala mga Scorpio, salamat ha sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads. Alam nyo naman, yan lang po yung tanging paraan para suportahan ako. So, thank you with your love and support. Okay? So, sa mga new subscribers, welcome sa ating channel. Sana po nag-enjoy kayo. I-share nyo rin po ito para marami pang Scorpio ang makapanood. At the bottom, meron kang the Hierophant. Wow! Meron ka pong basbas ngayon. Kung ano man tong gagawin mo, kung ano man tong sisimulan mo, ramdam ko dito na you are highly protected and divinely gifted ng pagkakataon na yan. Sinasabi rin dito ng yung spirit guides na panahon to for you para sumunod. I don't know why, parang sumunod ka sa sistema, sumunod ka sa batas, sumunod ka sa procedure, parang ganun eh. Parang kailangan mo daw sundin yung proseso. Yan. Para nang sa ganun talagang makuha mo yung amor ng authoritative figure na ito para ibigay sa'yo yung sagot, approval, confirmation. Parang ganun. Okay? But nevertheless, sinasabi talaga dito na malapit mo na makuha yung sagot na oo. Congrats, congrats, congrats. Especially here in your core energy, meron kang the Five of Pentacles. Pagod na pagod ka na. Talaga namang araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, puro kayod, problema. Pagkatapos ng isang problema, meron na naman. Pagkatapos ng isang problema, meron pang isa. So ramdam ko dito yung kayod mo. Ramdam ko dito yung pagnanais mo na makawala na sa ganyang sistema. At makakaasa ka naman Scorpio na this week, dahil katabi niya si Wheel of Fortune, merong magbabago sa kapalaran mo pagdating sa mga bagay na inaasikaso mo. Hirap na hirap ka na eh, pero now, wow, things will change. At mararamdaman mo yan na parang, uy, bumubuti yung lagay, bumubuti yung andar, dumadali, gumagaan, pumapabor. Doon papasok yung blessing sa'yo. At mararamdaman mo this week na parang, wow, God is listening. And I'm feeling that His divine power is pouring into your life. Kaya yung mga struggle mo ngayon, yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon, huwag ka mag-alala, it will come to an end. Okay? So mga Scorpio, ano ba yung mga struggles mo ngayon? Ano ba yung mga pinoproblema mo? I-comment mo nga at ating i-manifest para dumating na yung basbas sa'yo para makapaglagpas ka na dyan. Okay? The Five of Pentacles, the Ace of Pentacles. Wow! Sabi dito, patapos na ang kayod, patapos na ang hirap dahil mapapasa kamay mo na yung opportunity or sagot or biyaya na hinihintay mong ibigay sa'yo. Really, this is beautiful for you. So pinapayuhan ka, huwag kang mag-give up ha. Dire-diretso. Kahit solo ka lang, kahit walang tumutulong sa'yo, ganyan talaga ang buhay. You have to really push forward para makuha mo ito. Malapit na kapit ka pa. Okay? At the bottom, the Six of Cups. Yes, triumph over obstacle. Napakalaking indikasyon nito ng tagumpay pagkatapos ng hirap. No? So i-claim mo na to, claim mo na to. This is for you. Kung ano man tong pinaka-isang bagay na gusto mong mapasakamay, darating na siya. So palakpakan naman for you Scorpio. Very, very good. Very, very nice. Really, really a fortunate time for you to celebrate dahil sa wakas makakalagpas ka na sa hirap na yan. Okay?
In the area of what you need to focus on, meron kang the Ace of Swords. Sabi niya, laban lang. Mag-focus ka sa panalo mo. Mag-focus ka sa goal mo. Ito yung card of breakthrough. Ano ibig sabihin nun? Pag-survive. Paglagpas sa mahirap na bagay. Kaya kailangan maliwanag sa isip mo yung purpose kung bakit mo to kailangan gawin. Halimbawa, nahihirapan ka na kakapila sa mga agency. Nahihirapan ka na back and forth, pabalik-balik ka para sa mga requirements, para sa pa-picture, pa-xerox na mga dokumento, at iniisip mo, nakakapagod naman, parang gusto ko nang bumitaw. Sabi dito, mag-focus ka. Bakit mo ba ginagawa yan? Para saan? Para kanino? Kapag lumiwanag yung isip mo na, ay, para sa nanay ko to, ay, para sa anak ko to, hindi ako pwedeng bumitaw, hindi ako pwedeng sumuko. Kapag ganon, you will reach your breakthrough. Lalakas ang loob mo, titibay ka, gogora ka, magagawa mo. So, ngayon pa lang, while we're talking, lagi mong isipin, para kanino ba to? And then fight. Communicate, makipag-usap ka, no? Hindi pwede ang duwag ngayon. Hindi pwedeng mahiyain ka ngayon, Scorpio. Fight for your dream. Okay? Ace of Swords, meron kang the Page of Wands. Yes? Puntahan mo, try mo lang, subukan mo lang. Huwag mong sayangin yung chance. Kapag nakita mong, uy, pwede sa akin to uy, parang kaya ko naman to ipaglaban mo. Okay? Because this can change your life. Okay? At the bottom, meron kang the Strength card. Pinapayuhan ka magpakatatag, magpakatibay, tiisin mo, no? Tiisin mo, kayanin mo para maitawid mo siya at makuha talaga. Okay? Importante yan ngayon. So mga Scorpio, kumusta kayo? Sa amin dito, ang lakas ng ulan, malamig, halos yung mga lupa saturated na ng tubig, ay talaga namang masakit na sa ulo yung lamig. Kayo po, kamusta ang weather sa inyo? Anong pinagkakaabalahan ninyo today while we're talking? Ang sarap magsopas, ang sarap maglugaw, ano? So comment po kayo sa baba. In the area of what you need, meron kang the Four of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, ang kailangan mo this week, tiwala kay God. Na naipagdasal mo na 'di ba? Naitaas mo na sa kanya. So bakit ka nag-aalala? 'Di ba? Magandang ano 'yan, magandang indikasyon 'yan at saka paalala sa iyo na bakit ba tayo nag-aalala sa mga bagay na ipinagdasal na natin. Narinig na ni God Nasabi mo na So bakit inuulit-ulit mo pa rin? 'Di ba? So sabi dito, kapag naipagdasal na, magtiwala ka na lang na narinig ang iyong mga hinaing, narinig ang iyong mga hinihingi. So believe, trust, have faith, it will come to you. Pinapayuhan ka rin dyan na huwag puwersahin ang sarili. Sabi ko nga, baka mamaya overwork ka or kulang ka sa tulog or kulang ka na sa pahinga. Huwag pagkaita ng sarili ng pahinga. Okay? Alam ko masipag ka, alam ko na marami kang dapat gawin, pero kailangan mong i-prioritize yung pahinga mo. Yung tulog, yung kahit simple na 20 minutes lang na power nap, kunin mo yan. Or kapag weekends, kung talagang walang trabaho, ipahinga ang katawan. The Four of Swords, the Three of Swords. Sabi dyan, kung ano man yung mga heartbreak mo. Halimbawa, may heartbreak ka sa love life, sa career, sa kaibigan, ipagpasa Diyos. Minsan, wala kang magagawa dyan. Kapag may umalis, kapag may bumitaw, kapag may nawala, ganun talaga. 'Di ba? Lagi mo isipin, well, that's life. 'Di ba? So, i-accept mo lang kung ano yung masakit na nangyari. And then, sabihin mo, God, kung talagang yan po yung direction ko, kung talagang hindi po para sa akin yun, sige, okay lang po. Palitan po ninyo ito ng ikakabuti ko. Bring me to my destiny. Bring me to my right road, ika nga. And then maghilom ka, no? Pinapayuhan ka rito na maghilom ka. Kung ikaw ay nabigo sa love life, edi pahinga muna ang love life. Huwag mo nang galawin, huwag ka munang magmahal ulit ng bago, no? O kaya nagkaroon ka ng heartbreak sa isang kaibigan, panahon to para magkaroon muna ng gap
Or wag mo na mag-usap, lumayo-layo ka muna, pahinga ka muna para maghilom, no? Maghilom ang puso, maghilom ang damdamin. Okay? At the bottom, the Nine of Pentacles. Payamanin mo muna sarili mo. Asikasuhin mo yung sarili mo. Mag-focus ka on your wealth, on your job. Mag-focus ka sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Build your own happiness para independent ka at hindi mo na kailangan pang dumepende sa iba. You can be happy on your own. You can win on your own. You can reach your dream on your own. Kapag buo ka, matibay ka, hindi ka napapayag na maapektuhan ng kanigahan sa paligid. At kung may taong aalis, okay, basta ako, happy ako. Parang ganon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Wheel of Fortune. Sabi dito, magbabago na yung kapalaran mo patungkol sa struggle mo. Palakpakan muna. Talaga namang, very, very, very happy ito. Kung nandito ka sa baba for a very, very long time, struggle sa pera, struggle sa work, struggle sa love life, magbabago na yun, aangat ka na. And here you are gaining that new grasya, gaining that new blessing. At kung ano man tong struggle na to, mapapasabi ka na lang na, naku, worth it yan. Number 5 to ha, ibig sabihin ng 5, change, pagbabago. So kung ano man yung paghihirap na yan, patungo ka na sa kasaganahan at pagbuti ng buhay. Congratulations para sa'yo. Very, very happy for you. The Wheel of your Fortune, you have the Eight of Pentacles. Uy, sabi dito, merong nakapansin ng sipag mo. Merong nakapansin ng mga dedikasyon mo at pagsisipag mo sa bagay. Kung ano man tong pinapakita mo sa ibang tao, kung ito ay negosyo, kliyente, dadami ang kliyente. Kung ito ay tindahan or pinagkakaabalahan mo, dadami yung recognition. Maaari ding pagtaas ng sweldo or promotion because deserve mo. You're very, very hardworking, very masipag. At kapag talaga nakafocus ka sa isang bagay, focus ka doon. Ano? Kaya siguro maraming taong hindi nakakaunawa sa iyo dahil kapag gusto mo talaga, gusto mo. At nakita ko dito na kung saan ka masipag, kung saan ka matyaga, dyan ka talaga magtatagumpay. Okay? At the bottom, the Two of Swords. Merong malaking paggalaw pagdating sa tinatrabaho mo. Ramdam ko dito na you're gonna be making a big decision. And this decision favors you. Kung ano man yung desisyon na yan na paggalaw sa inaasikaso mo, may basbas ka. At maganda ang ruta na pupuntahan mo dyan. Example, nakapag-decide ka na na mag-a-abroad ka na, nakita ko na this is the right timing. Or nakapag-decide ka na mag-a-apply ka na for promotion, this is the right timing. Meron ka talagang pipiliin na gagana para sa'yo. Congrats ha, and good luck. In the area of your near future, meron kang the Strength card. Pagkatapos mong malagpasan itong struggle na ito, pagkatapos mong pasukin itong bagong bagay na sabi mo, ipapanalo ko yan, akin yan, you've been working hard for this. Sabi dito, in the near future, kailangan meron ka pa ring tibay ng loob na panghawakan siya, na idire-dire-dire-dire-diretso siya. Okay? Because maraming tao sa mundo na kapag nakuha na niya, tinatamad na. Or pabaya na, or hindi na consistent ang effort at performance. So, kailangan dito sa'yo, Scorpio, very, very consistent ka. Nagtitiis, nagtsatsaga, kinakaya. At kailangan yung energy mo buong-buo pa rin. Example, bigyan kita na example ha. Dati, ikaw ay nangangarap lang na sana makahanap na ako ng public school na pwede kong pasukan. May dumating na bagong school, malayo, pero sabi mo, sige, pupuntahan ko yan, kukunin ko yan. Nagsipag ka, bumuti yung lagay mo, umu-okay yung trabaho mo doon. Pero syempre, kailangan consistent. Ipakita mo na you are the best teacher for them and that hindi sila nagkamali sa kanilang desisyon. Diba? So, kung ano man tong institusyon na papasukin mo, nakita ko dito na your boss, your supervisor, your authoritative figure sa gagalawan mo na yan will appreciate your hard work, will appreciate who you are.
Kaya wag mo laging isipin na ang hirap-hirap, nakakapagod, ayoko na. May lakas ka at naturalesa sa iyo, no? Very very naturalesa sa iyo yung sipag at kayod at pagtitiis because merong patutunguhan yung mga bagay na yan. Okay? Clarify natin. Strength card, meron kang the Fool card. Uy, sabi dito, meron kang susubukan na kakaiba in the near future. Dahil umokay na, naabot mo na, sabi mo, ay, what if try ko to? Ay, what if subukan ko yun? So kung ano man to mga balak mo subukan in the future, lalakas na ang loob mo. Kasi nga, napatunayan mo na dito na, ay, kinaya ko naman eh. Ay, naabot ko naman eh. So, gagawin ko na to next level. Parang ganyan. Halimbawa, may tindahan ka ngayon. Tapos sinubukan mo yun, sinipagan mo, kinayod mo talaga, ginapang mo. Naging okay, naging stable, naging maganda. Tapos sa near future sabi mo, ay, what if magdagdag na ako ng mga frozen goods, mga tosino, mga longganisa, tinagdagan mo, sumugal ka sa bago. So, lumalaki kasi nga tumitibay ka. Parang ganon. At the bottom, the Page of Pentacles, talagang nakatutok ka dyan. Nasa isip mo na yan eh. Talagang target mong gawin yun eh. So ngayon, may lakas ka na ng loob na tulayan yun dahil posible na. Napatunayan mong kaya mo na. Okay? Congratulations. In your challenge, meron kang the Moon card. Sabi dito, kapag nalalabuan, kapag hindi sigurado, kapag maraming agam-agam, wag na wag panghihinaan. Tinetest ka lang ni universe kung hanggang saan ang kaya mong gawin patulay sa mga bagay na gusto mong ipanalo. No? Pwede kang maghanap ng mentor. Kung sino man yung tong taong ito na maaaring pwedeng tumulong sa'yo para ma-accomplish mo yung mga bagay na yan. Halimbawa, ngayon, meron ka mga papeles na kailangan mo asikasuhin, hindi mo alam kung ano ang kailangan, hindi mo alam kung ilan ang dapat na ipaserox, hindi mo alam kung kailangan pa ba ng gantong ID or hindi na. So maghahanap tayo ng taong maalam doon para lumiwanag sa'yo yung gagawin at makadire-diretso ka na. Okay? Importante ngayon sa'yo, Scorpio, yung communication. Makipag-usap ka, makipaghuntahan ka, makipagchismisan ka. Dahil dyan manggagaling yung impormasyon na kinakailangan mo. Okay? The Moon card, meron kang the Six of Swords. Yes, para talagang makasulong ka na. Kailangan mo talaga ng tulong ng taong ito. No? Para malaman mo yung susugsugin mo, malaman mo yung step by step, yung procedure, yung proseso, para hindi ka mahirapan. At the bottom, the Nine of Wands, huwag kang susuko, okay, huwag kang bibitaw, kaya pa yan. Kapag bumira ka ngayon sa tulong ng taong ito, this time around, magagawa mo na. Paldo na, plakado na, okay? You have 9-9 here, sabi dito, release. Release yung mga takot, release yung mga pangamba, release yung mga negativity para magawa mo siya. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Nine of Swords. Darating po ang solusyon this week sa mga problema mo. Okay? Napakaganda, napaka-happy ko para sa'yo. Sa dinami-rami ng mga pinagdaanan mo, mga pagkayod, paggapang, struggle talaga. This time around, masusolusyonan na dahil sa pagdating ng bagay na ito. Maaring pera ito, maaring tulong from someone talagang importante sa iyo. Halimbawa, tutulungan ka ng pinsan mo, ng nanay mo, tutulungan ka ng tito mo. May darating talagang tulong na biyaya. At yan yung sasagot sa mga problema mo ngayon. Kaya, nako, huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang malungkot dyan. Huwag ka nang mag-alala dyan. Dahil darating na po ang katiwasayan at solusyon sa problema mo. Okay? Kaya mamaya matulog ka ng maaga. Relax. Rejuvenate because you need to feel na si God na ang bahala. Tutulungan niya ako. Okay ang lahat. Nine of Swords, the Queen of Pentacles. Kung may problema sa pera, kung may problema sa negosyo, kung may problema sa income, do not worry, it will be solved. Okay? Kung iniisip mo yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung kontrata mo, naku, huwag kang mag-alala. It will grow naturally. At yung iyo talaga.
Kaya wag ka na mag-overthink ha. Kailangan lang dyan tiwala dahil darating din yon. At the bottom, the Six of Pentacles in reversed. Sabi dyan, kumbaga, ayaw mo kasing mag-give and take, no? Gusto mo agad, kubra agad. Sabi dito, huwag ka mag-alala, walang harang doon sa makukuha mo. Ibigay mo lang yung kailangan. Ibigay mo lang yung effort mo. Trabahuhin mo lang. At darating din sa'yo yung mga bagay na kailangan mo. Okay? Kasi minsan iniisip mo agad, ay ayoko mag-effort, baka walang mangyari. Ay, ayoko magpasa, baka i-reject. So kumbaga, pinipigilan mo, wala pa man. No? So ibigay mo muna, gawin mo muna, trabahuhin mo muna. Saka ka na mag-isip-isip dahil mangyayari naman eh. Abundant naman eh. Successful naman eh. So, give and take muna. Bigay ka muna, effort ka muna, saka yan papasok. At wala kang dapat alalahanin. Okay? In the area of your divine messages, meron kang the Ten of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, be closer to your family. Okay? Sa mga magulang, sa mga anak, sa mga apo, sa mga pamangkin, be with them. Bond with them. Kung malayo po kayo, wala kayo sa Pilipinas halimbawa, kahit sa chat, sa messenger, sa FaceTime, 'di ba? Kailangan gamitin mo ang internet to be with your family para alam mo din yung needs nila, alam mo din yung mga nangyayari sa buhay nila, para hindi kayo, alam mo yun, hindi kayo clueless sa isa't isa. Sabi rin dito, mag-focus kayo sa mga goals ninyo. Halimbawa, ang goal ng pamilya, matagal na makabili ng bahay. So, kailangan pare-pareho kayong nandoon sa estado na yun ang goal nyo lahat. Makipag-ipon sabay-sabay, makahanap ng tamang bahay. Kailangan tulungan. Kailangan suportahan. Okay? Yung common goal, kailangan ginagawa ninyo pare-pareho. Ten of Cups, meron kang the Devil card. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan kumawala kayo sa mga maling sistema. Halimbawa, ang pamilya ay hindi marunong humawak ng pera. Gastos dito, bili doon, bili dyan. So, kailangan ng disiplina. Kailangan ituwid, yung dapat ituwid, para makuha yung goal ng sabay-sabay. O halimbawa, may anak ka, napakatigas ang ulo, ayaw mag-aral, napakatamad, samantalang pinag-aaral mo. Kailangan disiplinahin, kailangan kausapin. Kung ano yung mali sa pamilya, kung ano yung toxic sa pamilya, pag-usapan. Hindi pwedeng pinapatagal, hindi pwedeng pinapalagpas. Actionan ngayon. At maging leader ka. Kung ikaw ang nanay, kung ikaw ang kuya, kung ikaw ang ate, ikaw dapat yung magbababa ng batas na, huy, mali to. Gawin natin to. Parang ganon. At the bottom, Chariot card para umabante, no? Para makaabante na ang pamilya, para marating na natin yung ating mga pangarap. Kailangan natin maging disiplinado, palaban, consistent. At yung mga mali, baguhin. Yung mga bisyo, yung mga maling paggastos, yung mga sugal-sugal na yan, tanggalin yan. Para umabante at makuha mo talaga yung nais mo for your family. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang July. O mga Scorpio, meron ba kayong special occasion pag July? Halimbawa, birthday mo, birthday ng birthday ng kapatid, birthday ng anak, ng magulang, ng kamag-anak, or kaibigan, or anniversary, no? Kung special po sa inyo ang July, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung hindi naman po, meron daw po kayong milestone pagdating ng July. Congratulations. You have bear, danger, especially in money matters. Sabi dito, mag-ingat sa pera, ha? Kailangan talaga ay bantay sarado, kumpirmado, sigurista ka. You also have haystack, karma, you will reap what you have sown. Sabi dito, aanihin mo kung ano man yung mga bagay na binibigay mo. Sabi ko nga kanina yung nakabaliktad na Six of Pentacles, para bagang kung ano yung ibibigay mo, yun din ang babalik. Kaya kung tamad ka ngayon, tatama rin din ang blessing. Kaya kailangan mini-mirror, sinasalamin ng action mo para mabigay sa'yo. You also have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Sabi ko nga, divine protection, blessing, tataas po yung inyong pananampalataya dahil dumarating yung mga biyaya sa'yo. Congratulations. Ang outcome ni Scorpio for August 24 to 30, the Ten of Pentacles. Beautiful. Sabi talaga dito, yung mga long term na inaasikaso mo, ayan, malinaw na.
may basbas na. Halimbawa, balak mo nang itayo yung tindahan na yan, you will get the permit, you will get the mayor's approval, or you will get na yung mga kinakailangan na loan, ganyan, no? So, maasikaso mo na yung pangmatagalan. Kung ito man ay trabaho, ayan, approve na approve ang visa, approve ang application, approve ang promotion, no? Meron ka talagang long term na tatamasin ngayon dahil sa approval nito or basbas na yan. Congrats, congrats. Ten of Pentacles, meron kang the Six of Cups. Yes, triumph over obstacle. Kung ano man yung mga pinagdaanan mo in the past, malalagpasan mo na yon. At andito ka sa estado ng buhay mo na kakabigin mo naman yung pangmatagalang biyaya. So congratulations. Example, ang tagal-tagal mong nag-training, ang tagal-tagal mong naghintay makapasa sa exam, biglang boom, makalagpas ka na, kaya dire-diretso ka na patungo sa pangmatagalang kita na stable para sa'yo. Parang ganon. Okay? At the bottom, the Sun card, yes, happy news, good news. Darating po ang magandang resulta at magandang kaganapan na tatagal sa buhay mo para sa iyong wealth and prosperity. Congrats, congrats, congrats. Ang tabiyanan ng magandang resulta, magandang balita at magandang pangyayari para sa iyo. Okay? So Scorpio, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one big question mo. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. Meron kang the Three of Swords, the Two of Pentacles, and the Page of Cups. Okay? At the bottom, the Five of Pentacles. Nahihirapan ka na sa question mo na yan and you feel like walang sagot, walang nangyayari, walang bunga, pagod ka na at gusto mo nang bumitaw eh. Talagang struggling ka, no? At meron talagang heartbreak dyan. Parang sakit-sakit, ang bigat-bigat. Panahon na to para ibangon ulit ang sarili, Scorpio. You really need to decide para sa isang bagong bagay sa buhay mo. Meron pang bagong darating. Sabi dyan, lawakan mo lang isip mo. No? Masyado ka kasing nakasara dahil sa pain na ito. Dahil sa hardship na ito, sa struggle na ito. Kaya parang yung utak mo, nahaharangan ng posibilidad. No? Pinapayuhan ka ng yung spirit guide Scorpio na i-let go na to, mag-move on ka na. Dahil meron pang bagong darating. Okay? So, wag kang papatali sa isang bagay na pinapahirapan ka. Panahon na to para manimbang at makita, ma-figure out, ma-imagine, or maging creative ka para mahanap mo talaga yung other possibility para sa'yo. So palayain ang sarili sa hirap na ito. Okay? Marami ka pang pwedeng gawin. So hindi mo kailangan magmukmuk dyan at mag-iiyak-iyak dyan dahil meron pang bago. If you're waiting for a yes or no, the answer is no. Yung bagay na yan, heartbreaking yan. At talagang kailangan mo makita, balansehin mo para malaman mo na, ay, oo nga, no, doon na lang ako sa iba para hindi ako nahihirapan ng ganito. Okay? It's a no for now. Meron pa dyan. So, this God's protection for you. Kaya manalig sa protection na yon at pumunta ka sa bagong direksyon. So, mga Scorpio, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong August 24 to 30. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal ko Scorpio for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.